Sa ating pong Sunday School, pinag-aaralan po natin ang mga major and minor prophets. Major and minor prophets. At inumpisahan po natin ang pag-aaral natin ng mga propeta sa book po ng Isaiah. And alam natin na ang tema po ng book of Isaiah ay patungkol po ito sa kaligtasan po ng Panginoon. Ang pinakatema po ng book of Isaiah ay Jehovah's Salvation. Kaligtasan ni Jehovah or kaligtasan ng Panginoon. At nagkaroon tayo ng mga introductory lesson sa book of Isaiah. At ngayon po, ang pinaka-goal po natin ngayon at sa mga susunod po na Sunday ay magkakaroon po tayo ng survey ng book of Isaiah. Hindi po natin pag-aaralan verse by verse, pero pipilitin natin na maunawaan chapter by chapter ang book of Isaiah. At in terms po ng outline ng book of Isaiah, pwede natin po itong ibahagi sa tatlong bahagi. Yung una po, yung chapter 1 hanggang 35, yun po ay nagpapatungkol sa mga warning and judgment ng Panginoon. Warning and judgment. Chapter 36 to 39, meron po ditong historical interlude. Meron kayong mapapansin po na narrative from verse 36 to 39, specifically sa panahon po ni Hezekiah. And chapter 40 to 66, ito po yung comfort and redemption. So, ito po ang pinaka-overview ng book of Isaiah. At mapapansin po ninyo, from chapter 1 to 35, pwede natin itong i-divide into subgroups. Katulad ng chapter 1 to 12, dito po mapapansin po ninyo ang mga sermon or preaching po ni Isaiah pertaining po sa Judah and Israel. Now, nung panahon po ni Isaiah, divided na po ang kaharian po ng Israel. Meron po sa north na 10 tribo, yun po yung Israel. At meron 2 tribo sa south, yun po yung Judah. At mapapansin niyo po sa chapter 1 and 12 na kahit ang book of Isaiah ay primarily sa Judah, pero mapapansin po ninyo dito na ang Panginoon ay meron ding mensahe para po sa bansang Israel, sa Northern Kingdom. Chapter 13 to 27, dito niyo po mapapansin yung pong mga prophecies pertaining po sa mga nation like Babylonia, Assyria, and so on and so forth, 13 to 27. And chapter 28 to 35, ito naman po yung prophecies of the judgment and restoration of Israel as a nation. So, pag-aaralan po natin yan sa mga susunod. Pero ngayon po, ang isa-survey po muna natin, ang ating pong titingnan ay yung chapter 1 to 12, which is yun po yung compilation ng sermon ni Isaiah patungkol po sa Judah and Israel. Now, before we jump po sa chapter 1, gusto kong tingnan natin na ang mensahe po dito ng Panginoon through Prophet Isaiah ay ito po ay judgment, at pagkatapos po ng judgment ay i-restore ng Diyos ang bayan po ng Israel. So, pwede niyong tingnan na throughout the book of Isaiah, magkahalo po yung judgment and restoration. Judgment, restoration. Judgment, restoration. Yun po makikita niyo po sa book of Isaiah na makikita natin dito na dahil po sa kasalanan po ng bayan po ng Israel, kinakailangan na sila po ay ma-judge. Dahil alam natin ang ating pong Diyos ay Diyos po ng katarungan. Pero hindi po natapos po doon yung story. Dito niyo po makikita sa book of Isaiah na kahit i-judge ng Diyos, kahit paparusahan ng Diyos, ang bayan po ng Israel, meron po siyang pangakong restoration sa bayan po ng Israel. At yun po ang titingnan natin. Now sa Isaiah chapter 1, so tingnan po natin, we're going to survey today ang Isaiah chapter 1 hanggang chapter 12. Tingnan natin po sa Isaiah chapter 1. Na ito pong Isaiah chapter 1, dito niyo po makikita yung opening accusation ng Diyos against Judah and Jerusalem. So makikita nyo dito sa chapter 1, ang object po dito ay ang Judah at ang capital city ng Jerusalem. Dito, makikita natin sa chapter 1, ito po yung nagbibigay frame patungkol po sa buong book ng Book of Isaiah, kung saan makikita natin yung tatlong tema ng rebellion, ng judgment, at possible redemption or restoration. Sa chapter 1 po, dito nyo makikita na ito yung introductory sermon ni Isaiah na nagbibigay ng outline ng book of Isaiah. Na makikita natin dito yung kasalanan ng Israel, makikita natin yung judgment para sa bayan ng Israel, at makikita din natin yung restoration dito. Now sa chapter 1 to 9, dito nyo po makikita
inilista po dito ni Isaiah yung rebellion po ng bayan po ng Juda sa ating pong Panginoon. Dito niyo po makikita na ikinumpara po ng Diyos ang bayan po ng Juda sa isang disobedient children, na kahit siya'y pinalaki ng Diyos, katulad ng isang rebeldeng anak, pinalaki siya ng Diyos, ang bayan ng Juda, iningatan siya ng Panginoon, iniligtas siya doon sa Egypt, pero na kahit ganun ang kabutihang ginawa ng Diyos sa bayan ng Juda, nagrebelde ito sa Panginoon. Yun po yung chapter 1 to 9. Makikita nyo din sa chapter 1 verses 1 to 9. And then chapter 1 verse 10 to 17, dito nyo po makikita kung paano ni-reject ng Diyos ang mga religious rituals ng bayan ng Juda. Na kahit meron silang religious ritual na ginagawa, may mga holidays silang ginagawa para sa Panginoon, may mga offering and sacrifices sila, may mga prayer sila, na kahit meron silang mga rituals na ito, hindi nito maitatago yung karumihan ng kanilang pamumuhay. Just imagine na para kang nag-church ang isang Kristiyano, pero throughout the week, makasalanan yung kanyang buhay, at dito, nire-reject ng Panginoon yun. Kahit meron silang mga religious rituals na ginagawa sa templo para sa Panginoon, ay hindi ito tinatanggap ng Panginoon. You will see that from verse 10 to 17. And you will see from verse 18 to 20, yung tawag ng Panginoon sa pagsisisi. Na bayan ko, bayan ng Juda, magsisi kayo at tatanggapin ko kayo. And then we see in verse 21 to 23, yung corruption ng Jerusalem. Yung buong syudad na dati silang tapat sa Panginoon, ikinumpara sila ng Diyos sa isang prostitute, sa isang harlot na puno ng injustice, bribery, and make leadership failure. And last, sa verse 24 to 31, you will see here yung judgment and restoration ng Panginoon. So tingnan natin yung mga verses sa chapter 1 na very important. For example, in verse number 4, Isaiah 1 verse 4, sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters, they have forsaken the Lord, they have provoked the Holy One of Israel unto anger, they are gone away backward. So dito nyo makikita po ninyo kung paano dinefine ng Diyos through Prophet Isaiah ang pinaka-problema po ng bayan po ng Juda. Hindi lamang yung kanilang mga wrongdoings, hindi lamang yung mga action na mali, ang mali sa kanila, kundi yung kanilang pag-abandon sa Diyos. Hindi lamang po doon, nakita natin po na from verse 10 to 17, ito po yung rejection ng Diyos sa kanilang mga religious ritual. Mapapansin nyo po, for example, let's see here. Verse number 11, tingnan nyo po. To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me, saith the Lord? I am full of burnt offerings of ram and the fat of fed beasts, and I delight not in the blood of bullocks or of lambs or of he-goats. When you come to appear before me, who had required this at your hand to tread my courts? Bring no more vain oblation, incense is an abomination unto me. The new moons and Sabbath, the calling of assembly, I cannot away with it. It is iniquity, even the solemn meeting. So mapapansin nyo na kahit meron silang mga religious ritual na ginagawa para sa Panginoon, nireject ito ni Jehovah. Kasi ang Panginoon po, hindi po siya nakatingin sa ating pong outward action. Ang Diyos po ay nakatingin po ito sa ating pong relasyon sa Kanya, relasyon natin sa Kanya. At ang kasalanan po ng bayan po ng Juda, nung mga panahon pong ito, inabandon nila ang Panginoon, nireject nila ang Panginoon, pero nagpapatuloy sila sa mga religious ritual. At ang sabi ng Diyos, nire-reject ko siya. And dito sa verse, let's see in verse number 18, ito po ang pinaka-central promise ng Panginoon na inoffer niya sa bayan po ng Juda. Verse 18, come now, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. So mapapansin niyo po dito na kahit ganun, napaka bagsak at napaka tindi ng kasalanan po ng Juda sa Panginoon, ang sabi ng Diyos, magrepent kayo sa inyong mga kasalanan at kayo ay aking lilinisin.
kayo ay aking lilinisin. And you will see sa mga susunod na verses dito, yung pong promise na ng judgment ng Panginoon sa kanila, and yung promise of restoration. You will see that in chapter 1. So dito po sa chapter 1, makikita natin kung paano po nirebuke ng Diyos ang Judah sa kanila pong rebellion, yung kanilang empty religion, na kahit ganun ang pag-rebuke ng Panginoon, nag-offer ang Diyos ng kapatawaran kung sila ay magsisisi. Yan po ang chapter 1. Now, any question? So kung wala po, moving forward sa chapter 2, dito naman po sa chapter 2, makikita po natin kung paano kinontras ng Diyos yung pong human pride and idolatry with the future kingdom where He alone is exalted. Dito makikita nyo po sa chapter 2 kung saan ipapakita ng Diyos na darating yung time na ang Panginoon lamang po ang may exalt sa buong mundo. Yung future exaltation po ng Panginoon. Kailan ito mangyayari, Brother RJ? Dito po sa chapter 2, makikita po niyo dito yung pangako po ng Millennium Reign of Christ. Yung 1,000 Reign of Christ na kung saan, ngayon, sa setting po ng Judah, ang mga tao po ang nagmamataas. Ang mga tao po ang mayabang. Ang mga tao po ay may puno ng pagmamayabang at pagmamataas. Pero sasabihin po dito sa chapter 2 ng Diyos na ngayon, yes, meron kayong human pride, meron kayong exaltation sa inyong sarili, pero pagdating ng Millennium Reign of Christ, ang Panginoon lamang po ang may itataas. You will see that in chapter 2. Chapter 1 to 5, makikita niyo po, chapter 2, verse 1 to 5, yung pong future glory of Zion, makikita niyo po dito kung paano dinescribe yung mountain of the Lord. Let's see yung verse 2, tingnan niyo po. Chapter 2, verse 2 to 4. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. Mapapansin niyo po sa verse number 2 kung paano pagdating po ng Millennium Reign of Christ, magkakaroon po ng geographic changes. Ngayon po, sa ating pong panahon, ano ang pinakamataas na hill or mountain sa buong mundo? Mount Everest, ang Himalayan Mountains. Pero sabi po ng Diyos, pagdating ng Millennium Reign of Christ, ang pinakamagiging mataas na bayan na bundok ay ang Mount Zion. Yun po ang Mount Zion po, ito po yung Jerusalem. You will see na mountain of the Lord shall be established in the top of the mountains. Ang Mount Jerusalem po ang magiging pinakamataas na bundok sa pagdating po ng Millennium Reign. And you will see in verse number 3, and many people shall go and say, Come ye, and let us go unto the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and He will teach us of His ways, and we will walk in His path, for out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. So pagdating po ng Millennium Reign of Christ, ang mga tao po ay magkakaroon po ng pilgrimage papunta po ng Jerusalem, kung saan ang mga tao ay pupunta sa Jerusalem upang mapakinggan si Jesus Christ na magpipreach ng Word of God. Doon makikita ng mga tao ang batas ng Panginoon. Wala po sa Jerusalem, yun po ang magiging center of government pagdating po ng Millennium Reign, at doon ang mga tao kukuha ng batas. Ano ang batas ng Diyos patungkol sa pamilya? Ano ang batas ng Diyos sa pananalapi? Ano ang batas ng Diyos sa bawat bagay? So yun po ang magiging setting. So sa verse 1 to 5, you will see here yung future glory po ng Jerusalem. And in verse number 6 to 9, dito nyo po, very interesting, despite na merong future vision na ipinakita ang Diyos kay Isaiah, at ito'y nireveal ni Isaiah sa Judah, dito nyo po makikita yung pong contrast ng kanilang present corruption. Merong future glory ang Jerusalem, pero ano ba ang kalalagayan ng panahon ni Isaiah ng Judah? You will see in verse 6 to 9, yung pong kanilang pag-rely sa kanilang yaman, sa kanilang military strength, and even in their idols. Verse 6 to 9, you will see that. And in verse number 10 to 22, dito nyo po makikita kung paano ipinakita ng Diyos yung pong the day of the Lord. Yung the day of the Lord. Pag sinabi pong the day of the Lord, ito po yung isang eschatological term na nagpapakita ng timeline mula tribulation hanggang eternity. Yun po ang the day of the Lord.
At ito pong the day of the Lord, dito nyo pong makikita sa, for example, in verse number 11. In verse number 11 of chapter 2, the lofty looks of man shall be humble, and the haughtiness of men shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. Pagdating po ng the day of the Lord, doon marirealize ng tao na wala silang may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. Sa ating pong panahon, sikat ba? Sinong mas sikat? Si Elon Musk or si Jesus Christ? Si Elon Musk ang mas sikat. Sinong mas sikat sa ating panahon? Si Donald Trump or si Jesus Christ? Si Donald Trump ang masikat sa ating panahon. Yan po ang realidad. Ang human pride po ngayon ay nangingibabaw. Pero ang sabi ng Diyos, pag dumaan yung tribulation at pag pumasok ang millennium reign of Christ, ang lofty look of man shall be humble. Sa pagdating po ng millennium reign of Christ, wala pong ibang maitataas kundi po ang ating pong Panginoong Kristo. So you will see here, and very interesting po dito, let's see here. Go over in verse 17, and the loftiness of man shall be bowed down, and the haughtiness of men shall be made low, and the Lord alone shall be exalted in that day. So paulit-ulit binanggit ni Isaiah ang pagtaas ng Diyos sa kanyang sarili at ang pagbaba ng yabang ng tao. And gusto kong tingnan niyo po dito sa verse number 20, chapter 2 verse 20, in that day a man shall cast his idols of silver and his idols of gold, which they made, each one for himself, to worship to the moles and to the bud. So pagdating po ng millennium reign of Christ, yung pong mga idols ay isisirain po. I'm very excited po doon sa araw na yun. Currently, wala tayong authority na kumuha ng, ano yung tawag, yung sling hammer. Kung halimbawa, pumunta ka dyan sa simbahan sa Santa Ana, diba meron dyan 2 idols sa gate, if I remember right? Currently, wala tayong authority na i-smash yung mga idol na yan, mga false churches na yan. Pero pagdating po ng millennium reign of Christ, magkakaroon tayo ng authority. Lahat po ng idol sa buong mundo ay sisirain po ng Diyos. I'm very excited for that. Yung mga statwa ni Buddha sa Japan, sa Thailand, at sa iba-ibang country, lahat po ng yun ay sisirain. Just remember yung malaking idol ni Maria sa Santa Maria sa Batangas. Yung malaking idol na si Mary ay nakaharap sa very tall na structure po, idols na ginawa sa Batangas. Pagdating ng millennium reign of Christ, sisirain po lahat yun. So, ang point dito is, pagdating po ng millennium reign of Christ, ang tanging maitataas lamang po ay wala na pong mga idols na maitataas, wala na pong mga tao na maitataas, kundi ang Panginoon lamang po ang maitataas. So dito po sa chapter 2, dito ipinakita po ni Isaiah kung paano ang Diyos ay maitataas in the millennium reign of Christ. Now, chapter 3, dito makikita po ninyo yung judgment ng Panginoon sa kanilang mga leaders at sa kanilang society. Kung katulad po ng Northern Kingdom, kung kayo po ay in relation po sa pag-aaral natin ng Book of Amos every Wednesday, mapapansin nyo din po sa chapter 3 kung paano ni-rebuke ni Isaiah ang pamahalaan po ng Judah. So dito nyo po mapapansin, ang mga propeta po, hindi lang sila concerned sa moral sin, sa religious sin ng mga tao, sila din po ay nagre-rebuke patungkol po sa mali ng kanilang pamahalaan. At dito po sa chapter 3, dito nyo po makikita yung pag-rebuke po ng Panginoon sa pamahalaan po ng Judah. Let's see in verse number 1 to 5. Let's see in verse number 1 to 5. For behold, the Lord of hosts, that take away from Jerusalem and from Judah the stay and the staff, the whole stay of bread, and the whole stay of water, the mighty man, the man of war, the judge, the prophets, and the prudent, and the ancient, the captain of filthy, and the honorable man, and the counselor, and the cunning artificer, and the eloquent orator, and I will give children to be their princes, and babes shall rule over them. So, makikita po nyo dito kung paano ipinangako ng Diyos ang coming judgment sa kanila. Kailan mangyayari ito, Brother RJ? Ito po yung nangyari nung panahon po ng Babylonia. And makikita nyo din po dito kung paano yung reason po kung bakit i-judge ng Panginoon ang bayan po ng Judah. From verse 8 to 12,
From verse 1 to 7 po ng chapter 3, you will see here yung pong removal of stay and stop. Yun po yung nagpapakita ng mga rulers po ng bayan po ng Judah. And from verse 8 to 12 ng chapter 3, you will see here kung bakit po sila i-judge ng Panginoon. Dito po makikita ninyo yung pong mga words and action po ng mga tao sa Judah, they defy God. They defy God. Yung pong mga rulers ng Judah, yung kanilang mga salita at yung kanilang mga gawa ay hindi nila ginagalang ang Diyos. Sa ating pong panahon, ganon din po ang ating pong bayan. May mga remember nung panahon po ni Duterte kung paano kinurse ni Duterte ang Diyos. Parang ganun po ang kasalanan ng Judah, yung pong mga rulers at yung pong mga tao, they act like a Sodom and Gomorrah. You will see that in chapter 3. Na ikinumpara sila sa Sodom and Gomorrah kung paano yung kanilang kasalanan. Na ang mga leaders ay minimislead yung mga tao, causing moral and social collapse sa kanila pong society. And you will see here sa verse 13 to 15 na ang Diyos ay i-judge yung kanilang mga leaders. Makikita nyo po dito sa verse 13 to 15. Let's see here. Mapapansin nyo, for example, in verse 14, the Lord will enter into judgment with the ancient of His people and the princes thereof, for ye have eaten up the vineyards, the spoil of the poor in your houses. So mapapansin nyo po, sa bayan po ng Judah, meron din pong exploitation of poor. Meron pong oppression ng poor. Yung pong mga rulers ay sa tindi ng kanilang yung kasalanan, umabot ito sa pag-exploit ng kanilang mga may hirap na mamamayan upang yung mga rulers ay mas yumaman. So parehas po ng Northern Kingdom, ang kasalanan ng Northern Kingdom, yung corruption sa kanilang society, na yung mga rulers ay yumayaman at yung mga mamamayan ay humihirap. Ganon din ang kasalanan po ng Judah nung panahon po ni Isaiah. At nirebuke po ito ng Panginoon. At dahil po doon, ang Diyos ay i-judge yung mga leaders. You will see that in verse 13 to 15. At yung huling bahagi po ng chapter 3, yung pong judgment of the women of Zion. You will see from verse number 16 to 29 na yung pong mga wealthy at mga prideful women of Jerusalem will be judged. Mapapansin niyo po from verse 16 to 26 kung paano din-describe ng Diyos na itong mga babaeng ito, they were arrogant, they were obsessed with outward beauty and luxury. And darating yung panahon na i-judge sila ng Panginoon, and the Lord will humble them by stripping away their wealthy and status and adornment. Yung kanilang beauty ay matuturn into shame, at yung syudad will suffer loss and devastation. So, historically, kailan nangyari ito? Kailan nangyari na yung mga beauty ng mga women na ito ay na-turn into shame? Kailan yun? Nung panahon po ng Babylonia. Nung ang Babylonia po ay sumako, talaga pong yung kagandahan po ng mga tao ay talagang dahil nung panahon ng Babylonian captivity, dahil sa tindi po ng famine na naranasan ng Judah, wala pong yung pong mga beauty nila na turn into shame. And you will see that na na-fulfill po ito. So basically, ito pong chapter 3, ito po yung nagpapakita kung paano i-judge ng Panginoon hindi lamang yung bayan ng Judah, specifically sa mga rulers na nag-o-oppress po ng mga tao. Dahil sa kanilang oppression, yumayaman sila, gumaganda sila, nagiging luxurious yung kanilang lifestyle. Pero sabi ng Diyos, i-judge ko kayo. Sa chapter 4, dito po, after judgment, makikita niyo po sa chapter 4, ito po yung very short chapter na meron lamang 6 verses, kung paano nag-shift yung judgment into hope of restoration. Na pagkatapos ng judgment na mararanasan po ng Judah, ang Panginoon po ay nangako sa kanila ng restoration sa pamamagitan po ng ating Bisaya, which is the Lord Jesus Christ. Mapapansin niyo po, from verse 1, verse 1, and in that day 7 women shall take hold of one man, saying, we will eat our own bread and wear our own apparel, only let us be called by thy name to take away our reproach. So yun po ibahagi ng judgment ng Panginoon in connection ng chapter 3. Pero pansinin niyo po in verse number 2, in that day shall the branch of the Lord be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them.
that are scape of Israel. So mapapansin niyo po dito yung pong promise ng the branch. Sino yung the branch na ito? Ito po ang ating pong Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo po, this is the branch. Ito po yung first clear messianic title na makikita nyo sa Book of Isaiah, na ito po ay nagpo-point sa ating pong Panginoong Kristo. Yung pong branch na ito po, it will become beautiful, fruitful, and honored pagdating po ng millennium reign of Christ. From verse 3 to 4, you will see here yung purification po ng Jerusalem. Purification of Jerusalem na only a remnant will remain. Dahil sa tindi po ng kasalanan po ng Juda, hahayaan po ng Diyos na pumasok po sila sa purification stage. Purification stage. At pagkatapos po ng purification stage, yung pong mga dross, yung pong mga marurumi, mawawala ito, pero meron pong remnant na matitira. Kailan mangyayari yun, Brother RJ? Ito po yung mangyayari sa tribulation. Alam natin po na pagdating po ng rapture, tribulation ay darating po. Ang tribulation po, in terms po ng scripture, pag tinignan niyo po sa scripture, ang tribulation po, ito po ay primarily para po sa bayan po ng Israel. Hahayaan po ng Diyos na ang bayan po ng Israel ay pumasok po sa tribulation at yun po ang purification na gagawin po ng Diyos na yung pong mga hindi nananampalataya kay Jehovah ay maaalis at masaseparate, pero meron pong remnant na matitira na makakapasok po sa millennium reign of Christ. And you will see that in chapter 4. You will see in chapter 4 yung purification po na mararanasan nila. At sa huling bahagi ng chapter 4, yung verse 5 to 6, you will see here na yung pong God's present, yung presensya po ng Diyos ay mare-restore sa bayan po ng Jerusalem, sa bayan po ng Panginoon. Kailan nawala ang presensya ng Diyos sa bayan ng Jerusalem? Kailan nawala? Remember, bago wasakin ni Nebuchadnezzar yung templo, ang presence po ng Panginoon ay umalis po sa templo. Hanggang ngayon po, pag pumunta kayo sa Jerusalem, na doon ba ang presensya ng Diyos? Wala po. Pero darating yung time na pagka in-establish ng Diyos ang Millennium Kingdom, na pupunta po muli doon ang presensya po ng Diyos. And you will see that in chapter 4. Chapter 5, let's go in chapter 5. So dito sa chapter 5, gumamit po ang Diyos dito ng isang imagery upang i-explain ang pagbagsak or ang failure ng Israel sa pag-obey sa Panginoon at yung consequences ng kanilang failure sa pagsunod sa Panginoon. Gumamit po dito ang Diyos ng isang vineyard. So ito pong chapter 5, it's a very popular chapter in Isaiah kung saan ito po ay isang song of vineyard, verse 1 to 5, na kung saan ang Diyos, ang owner ng vineyard, siya yung nagtanim ng vineyard, siya yung tumawag sa bayan ng Israel, siya yung nagligtas mula sa bayan ng Ehipto, sa bayan ng Israel, siya yung nag-alaga ng vineyard, pero ang naging product ng vineyard ay isang maasim or isang maasim na ubas. Ano kung kayo ang farmer, inalagaan niyo yung ubas, kayo ang nagtanim, kayo ang nag-alaga, kayo ang nag-maintain, pero nung ini-expect ninyo na ang prutas na tinanim nyo ay magbigay ng magandang prutas, anong ma-expect ninyo kung ang prutas na na-produce ng tinanim ninyo ay maasim na grapes? Madi-disappoint kayo. At ganun po yung imagery na ginamit dito ng Diyos in description po ng bayan po ng Israel. Ang Diyos ang nag-alaga sa bayan ng Israel, siya ang pumili sa bayan na ito, siya ang nagligtas mula sa bayan ng Ehipto, siya ang nagbigay ng promised land sa pamamagitan ni Joshua, siya ang nagdevelop, nagbigay ng batas sa bayan ng Israel, and so on and so forth. Pero nung ini-expect ng Diyos na sumunod ang bayan ng Israel sa Kanya, hindi sumunod ang bayan ng Israel. At yun po ang imagery na ginamit po dito ng Panginoon. You will see that na nag-produce ito ng wild grapes na kasalanan. At dahil po dito sa kanilang kasalanan, nagbigay po dito ng series of judgment ang Panginoon. You will see from verse 8 to 23, yung pong 6 woes, yung 6 judgment patungkol sa kanilang kasalanan. You will see dito na yung kasalanan po ng greed and land grabbing. You will see here also yung drunkenness and pleasure seeking.
You will see here also from verse 8 to 23 yung mocking sin at yung kanilang pag-deny sa accountability. You will see also yung moral confusion, pride in one's own wisdom, and corruption in their justice. To the point na yung kanilang justice system ay kaya mong makatakas. Sa pamamagitan ng bribe, kung ikaw ay may kasalanan, pwedeng makatakas ka sa judgment system ng Judah. And you will see na dahil po dito, meron pong in-issue na consequence dito ang kanila pong mga kasalanan. Mapapansin nyo, sa verse 24 to 25, you will see here na dahil sa kanilang mga kasalanan, mararanasan po nila yung foreign invasion. You will see in verse 26 to 30, na tatawag ang Diyos ng bayan, foreign invasion, na mabilis, makapangyarihan at relentless, na gagamitin itong instrumento ng Diyos upang ang Judah ay mapunish, ma-judge ng Panginoon. You will see that in chapter number 5. So, chapter number 5, ito po yung nagpapakita ng pagpalya po ng bayan ng Israel. Ine-expect ng Diyos na ang bayan ng Israel ay sumunod sa Kanya, pero nag-fail. Katulad ng isang vineyard na nag-produce ng wild grape, ganun po ang bayan po ng Israel. At dahil po sa kanilang failure, ito po ay nagresulta ng judgment na foreign invasion ay sisira sa bayan po ng Israel. Kailan nangyari yun? 586 BC. We know that historically. Now, moving forward in chapter 6, so ito pong chapter 6, ito po ay isang pivotal chapter na kung saan dinescribe ni Isaiah ang pagtawag ng Diyos sa kanya bilang isang propeta through a powerful vision. So mapapansin nyo sa verse 1 to 4, nakita po dito ni Isaiah ang trono po ng Diyos. Nakita na Isaiah kung ano ang nakita ni John the Beloved in Revelation 1. In Revelation 1, nakita ni, in the book of Revelation, nakita ni John the Beloved ang trono ng Diyos. And even in the prophet Isaiah, nakita niya dito yung trono po ng Diyos. You will see in verse number 1, tingnan niyo po, in the year that King Uzziah died, sabi ni Isaiah, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple, and above it stood the seraphim, each one had 6 wings, with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Verse number 3, and one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of glory. So mapapansin nyo dito, nakita ni Isaiah yung heavenly setting. At kung mapapansin nyo sa mga succeeding verses, dahil sa pagkakita ni Isaiah sa glory ng Panginoon sa kanyang trono, binanggit ni Isaiah in verse number 5, sabi ni Isaiah sa verse number 5, chapter 6, verse 5, I am undone. Woe is me, sabi ni Isaiah, then said I, nung pagkatapos niyang makita ang trono ng Panginoon, woe is me, for I am done, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. So meron tayong mauunawaan po dito, na kahit sa Isaiah, isang batikang magaling na propeta, at siguro naiisip na Isaiah, I'm a good prophet. Kasi hindi ako katulad ng mga tao na aking pinangangaralan. Pero nung kinumpara ni Isaiah ang kanyang sarili sa kabanalan po ng Diyos, doon na-realize ni Isaiah, woe is me, kahabag-habag ako, because I am undone. So, makakakita tayo dito ng lesson na sometimes nakikita natin ang ating sarili ay we are better than anybody else. Pero kung ikukumpara natin yung ating sarili sa ating pong Panginoon, doon yung marirealize that we are undone. Remember nung nakita ni John the Beloved ang ating Panginoong Kristo sa Revelation 1? Si John the Beloved po, siya po ay pastor po ng Ephesus Baptist Church. At siguro sa tingin ni John, I'm the pastor, I'm a big shot, I'm a big man here. Pero nakita ni John the Beloved ang ating Panginoong Kristo, natumba si John the Beloved na para siyang patay dahil sa glory ng Panginoon. And you will see that teaches us humility. At dito po sa chapter 6, makikita nyo din po dito yung realization po ni Isaiah, yung pagtawag ng Diyos kay Isaiah, at yung difficult mission po ni Isaiah
na it's very interesting po dito na tinawag ng Diyos si Isaiah, Isaiah, tinatawag kita at mangaral ka sa mga tao hindi makikinig sa iyo. Just imagine that, na parang Isaiah, mag-preach ka sa Judah, pero by the way, Isaiah, hindi ka nila papakinggan. So parang tinawag ka sa isang mission, pero it will be a failed mission. Pero dito niyo po marirealize na parang ganito po. Tayo ba ay hindi magwi-witness kasi hindi naman tayo papakinggan ng ating kaklase, ng ating mahal sa buhay? Or titigil na ba tayo mamigay ng gospel literature or mag-preach ng gospel publicly kasi wala namang nakikinig? Ganun ba ang reason natin? No. Tandaan niyo po na kahit wala pong nakikinig sa atin, gagamitin po ng Diyos yung pong ating preaching message upang maging instrument ng judgment. Whenever we preach the gospel, whenever we share the gospel, ito po ay gagamitin ng Diyos upang ang tao ay maligtas. That's what we are hoping for. Pero kung ang tao ay hindi po makikinig, katulad po ng audience po na Isaiah, yung pong preaching message po natin, yun po ay gagamitin ng Diyos upang instrumento sa judgment. Darating po yung time, pagdating po ng Great White Throne Judgment, dun po ipapakita ng Diyos, halimbawa, namigay ka ng gospel literature, ipapakita ng Diyos sa tao na yun, na kaya, naalala mo ba nung araw na ito? Binigyan kita ng chance na mabasa ang gospel literature, pero anong ginawa mo sa gospel literature na ito? Hindi mo to binasa, hindi mo to pinakinggan, and so on and so forth. Parang ganun po ito. Na yung pinaka-purpose po dito, kahit hindi po makikinig ang bayan ng Judah kay Isaiah, gagamitin ng Diyos iyon upang ma-hold accountable ang Judah. Remember, meron akong propetang pinadala sa inyo pero hindi kayo nakinig. Dahil dyan, i-judge ko kayo. You will see that in chapter 6. Now, chapter 7, you will see in chapter 7, ito pong chapter 7 hanggang chapter 10, so meron ditong political crisis. Chapter 7 hanggang chapter 10, makikita nyo po dito na ang bayan po ng Assyria ay sasako po. So merong political danger dito na involved. From chapter 7 hanggang chapter 10, mapapansin nyo po dito yung background ng Assyrian kingdom ay sasako po sa Israel. Dito sa chapter 7, kinumbine po dito ni Isaiah ang political crisis at saka yung prophetic sign ng ating pong Panginoong Jesucristo. From verse 1 to 2 ng chapter 7, you will see here yung pong threat sa Judah, na kung saan si King Ahaz of Judah ay makakaranas po ng attack from Syria and Northern Kingdom. At dahil po doon, na-terrified po, natakot po si King Ahaz. Si King Ahaz po, siya po yung hari po ng Judah at this time. At gusto kong pansinin ninyo na sa verse 1 and 2, aatake po yung Syria sa Judah. Pero in verse 3 to 9, you will see here na sinabihan ng Diyos si Ahaz, Ahaz, huwag kang matakot. Dahil yung mga haring sasakop sa iyo, yung Northern Kingdom at yung Syria, nag-alyansa sila para atakihin si Ahaz. Ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot sa kanila. Huwag kang matakot kasi yung kanilang plano ay hindi magtatagumpay. Iingatan ka ng Panginoon. Pero mapapansin nyo po, sa gitna po aatake yung North Kingdom at yung Syria sa Judah, natatakot na si Ahaz, Panginoon, anong gagawin namin? Nagsanib persa yung Syria at yung Israel, aatakihin kami. Sabi ng Diyos, Ahaz, huwag kang matakot. At mapapansin nyo sa verse number 10, you will see here, moreover, the Lord spake again unto Ahaz. Si Ahaz po, siya po yung hari ng Judah. Natatakot na siya this time kasi pasakop na yung Northern Kingdom at saka yung Syria. Sabi ng Diyos sa kanya, sa verse 11, Ahaz, ask thee a sign of the Lord thy God, ask it either in the depth or in the height above. But Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord. So, kahit ganon, sabi ng Diyos, Ahaz, humingi ka ng sign na nagpapakita na humingi ka ng sign na pruweba na iingatan ka ng Panginoon sa sasakop sa iyo. Pero hindi humingi ng sign si Ahaz.
bahagi ng kanyang humility probably. Pero gusto kong pansinin ninyo sa verse number 14. Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So, mapapansin nyo kung paano sa gitna ng political crisis ni Ahaz, may sasakop na kay King Ahaz sa bayan ng Judah. Dito binigyan ng sign ng Diyos si King Ahaz. King Ahaz, humingi ka ng sign. Si Ahaz ayaw humingi ng sign. Pero ibinigay niya ang sign na darating yung panahon na ang isang virgin, isang berhen, ay mabubuntis at ipapanganak niya ang Misaya. So, dito mapapansin niyo po dito na ang pangako ng Diyos sa pag-iingat sa kanya sa bayan po ng Judah. And you will see also in verse 18 to 25 yung pong paggamit po ng Diyos sa bayan po ng Assyria upang i-judge po ang Northern Kingdom. You will see that in 18 to 25. So, chapter 8. Ang chapter 8 po, ito po yung continuation ng chapter 7 na nagpapakita pa rin po ng coming judgment. Pero dito po sa chapter 8, basically, tingnan nyo po ito sa gantong paraan. Chapter 1 to 6, ito po yung patungkol sa Judah, Southern Kingdom. Pero chapter 7, 8, 9, and 10, and so on, nagbaling po yung attention ng judgment mula sa Judah patungo sa Israel. Ang Israel po, ito po yung Northern Kingdom. And in chapter 8, dito nyo po makikita yung pong judgment ng Diyos sa Northern Kingdom. Gagamitin po ng Diyos yung pong Assyria. And in verse number 1 to 4, chapter 1 to 4, sinabihan po ng Diyos sa Isaiah, yung iyong anak, pangalanan mo siyang Maher-shalal-Hashbaz. Mapapansin yun sa verse number 1. Moreover, the Lord said unto me, take thee a great roll and write in it with a man's pen concerning Maher-shalal-Hashbaz. Ang ibig sabihin po nito, ito po ay nagsisimbolo ng pagsako po ng Assyria sa Israel. Katulad po ang meaning po ng name ng kanyang anak is quick to the plunder, swift to the spoil. Ganun po ang meaning po nun. Anong pinapakita nito, Brother RJ? Dito po, yung pangalan ng kanyang anak, ito po yung nagpapakita na gagamitin po ng Diyos ang bayan po ng Assyria upang sakupin po yung Israel, yung Northern Kingdom. And you will see here also yung pong kasalanan ng Judah. Dito, nagkaroon sila ng misplaced trust na instead na magtiwala sila sa Panginoon, mas nagtiwala sila sa kaya po ng tao. Dahil sa kanilang pong takot, nagkaroon sila ng reliance sa nagkaroon sila ng political alliance po dito. And you will see also in verse 9 to 10, yung sovereignty of ng Diyos over the nation. And you will see in chapter 8, verse 11 to 15, yung warning po ng Diyos na huwag silang matakot na kahit pasakop ng Assyria, Judah, kahit pasakop ng Assyria, huwag kayong matakot kasi iingatan ko pa kayo dito. And you will see that in chapter number 8. Chapter 9, dito po sa chapter 9, dito po ay nagpapakita po ng swift shift from darkness ng chapter 8 patungo po sa restoration. So mapapansin niyo po sa buong book of Isaiah, yung pong paghahalo po ng judgment at yung restoration. At ito pong chapter 9, ito po ay halimbawa po nito. From darkness ay magkakaroon po ng liwanag po ang bayan po ng Israel. You will see that in chapter 9. And dito makikita po ninyo, go over in chapter 9, in verse number 6. So ito pong verse 1 to 5, ito po yung nagpapakita ng kahit merong kadiliman ng pagbagsak ng Israel, ay merong liwanag silang mararanasan. Verse 6, chapter 9 verse 6, for unto us a child is born, unto us son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So mapapansin niyo po dito yung pong promised child. Sino to? Wala pong iba ito, kundi po ang ating pong Panginoong Jesucristo. So dito po sa chapter 9, sa gitna ng madilim na spiritual
condition nila, meron pong magiging liwanag at ang Panginoong Kristo po ang magbibigay ng liwanag po dito sa bayan po ng Israel. Sa chapter 10, ito naman po, nakapokus pa rin to sa judgment ng Panginoon, but ito po ay naka-specific sa bayan po ng Assyria. Sa bayan po ng Assyria. In chapter 10, gagamitin po ng Diyos ang bayan po ng Assyria upang i-judge ang Northern Kingdom. Pero very interesting po ang chapter 10 kasi mapapansin niyo po dito sa chapter 10 na kahit ang Assyria ang ginamit na rod ng Panginoon upang i-judge ang Northern Kingdom, ibig ba sabihin ang bayan ng Assyria ay makakatakas sa judgment ng Panginoon? Dito niyo po makikita na sa chapter 10, i-judge din ng Panginoon ang Assyria. So parang Babylonia po. Ang Babylonia ang ginamit ng Diyos upang sirain ang Jerusalem. Ibig ba sabihin ang Babylonia ay exempted sa kanilang mga kasalanan? Hindi po. I-judge din sila ng Panginoon. And you will see in chapter 10, gagamitin po ng Diyos ang Assyria upang i-judge ang Israel. Pero sa chapter 10, makikita niyo po na i-judge din ng Panginoon ang Assyria. Chapter 11, you will see in chapter 11 kung paano. Ito po nung chapter 11, nakapokus naman po ito sa hope and restoration. Sa hope and restoration po. Mapapansin nyo sa verse 1 and 2 ng chapter 11, and there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, a branch shall grow out of his root, and the Spirit that the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom, understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So sino tong branch out of the stem of Jesse? Kundi po ang ating pong Panginoong Kristo. So dito po sa chapter 11, makikita natin yung righteous judge na magkakaroon siya ng Spirit of the Lord, and mapapansin natin yung kanyang kingdom sa chapter 11. Mapapansin nyo din po dito sa chapter 11 yung pong gathering of nation. Hindi lamang ang bayan po ng Israel ang sasaliksik sa Panginoon pagdating po ng millennium reign of Christ, kundi ang bawat bayan po. And you will see in chapter 11 verse 13 to 16 na yung division po ng Judah and Israel, remember, ng panahon ni Rehoboam, nahati po ang Israel. Pero pagdating po ng millennium reign of Christ, sabi ng Panginoon in verse 13 to 16, marireunite ang bayan po ng Israel as a one nation. And lastly, tingnan natin yung chapter 12. Ito naman po ay isang short song. Ito po ay song of praise. Katulad ng chapter 5, chapter 4, ito po ay isang kanta. Ito po ay poetry. So mapapansin niyo po na may kanta sa Book of Isaiah. At ito pong chapter 12, ito po ay song of praise. Itong chapter 12, ito po ay song of praise na isang awit na bahagi po ng celebration ng kaligtasan at restoration na dinescribe sa chapter 11. So probably, we don't know kung ano yung pinaka-background nito. Probably nung binanggit ni Isaiah na magkakaroon ng future restoration ang bayan ng Israel, sumulat ng kanta si Isaiah. We can assume like that na kasi pagkatapos po nung restoration message ng chapter 11, meron pong chapter 12 na awit ng kaligayahan, song of rejoicing. You will see in verse 1 and 2, sabi dito ni Isaiah, and in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee. Though thou wast angry with me, thy anger is turned away, and thou comfortest me. Verse 2, behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song. He also is become my salvation. And so on and so forth. Yun po ay awit po ni Isaiah. You will see here, yung celebration po ni Isaiah regarding po sa restoration ng Diyos sa bayan po ng Israel. So, overall, ito po ang chapter 1 to 12. So, next week, ipagpapatuloy po natin. So, to sum up po ang ating pong nakita, ang chapter 1 to 12, dalawa po ang object po. Actually, tatlong object dito. Binanggit yung judgment patungkol sa Assyria. Pero, later on po,
sa chapter 13 to 27, nakapokus naman ang judgment patungkol po sa mga nation, including Assyria. Pero sa chapter 1 to 12, gusto kong tingnan ninyo ito sa anggulo na ang Diyos ay nagbigay ng mensahe kay Isaiah, at si Isaiah, pinirich ito ni Isaiah, at ang ginawa ni Isaiah, kinumpile niya to. At itong mga sermon ni Isaiah na ito ay nakapatungkol ito sa dalawang bayan. Primarily sa Judah, chapter 1 to 6. Sa Judah, remember yung kasalanan ng Judah, meron silang religious ritual, pero yung kanilang pamumuhay ay meron silang rejection sa Panginoon. At dahil doon, i-judge sila ng Panginoon. Meron ding judgment para sa bayan ng Israel. You will see that. Pero overall, kahit may mga judgment and punishment na ibinigay ang Diyos sa kanila, kalaki po ng chapter 1 to 12, yung pangako po ng pagdating ng kanilang Messiah. So, Brother Archie, bakit ganon? Bakit ganon? You will see. Let's finish our lesson like this. Tandaan po ninyo na dito po sa chapter 1 to 12, ito po ang time ni Isaiah. Let's see here. Let's say ito yung panahon po, 700, let's say 8th century BC, or let's say 700 BC, around like that. Panahon po ni Isaiah. We know, dumating si Jesus Christ, and then napako siya sa krus. Para po kay Isaiah, ang mensahe po na inireveal ng Diyos kay Isaiah, pagkatapos na mapako, dumating ang Panginoong Kristo sa lupa upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kasi you will see in Isaiah 53 na magsasuffer ang Messiah. Pero pagkatapos po ng crucifixion, alam po ni Isaiah na papasok na po yung tribulation, yung 7-year tribulation, and yung pong millennium kingdom. Ito po yung tinatawag na the day of the Lord, the day of the Lord. So mapapansin niyo po dito, sa sermon po ni Isaiah, may mga judgment po na ipapataw ang Diyos sa kanila. Ano ang goal ng judgment? In order na ma-purify, malinis ang bayan po ng Israel. Parang ginto. Halimbawa, meron kang ginto na gusto mong ma-purify. Di ba? Aapuyan mo ito para yung mga gross ay umalis, maging pure gold ito. At yun po ang mensahe po dito ng Diyos na kaya puro judgment na binigay dito kasi ang bayan po ng Israel mula po nung sila ay mula nung panahon po ni Isaiah ay puro sila kasalanan. Hanggang sa ngayon po, puno po ng kasalanan at rejection po ang bayan po ng Israel kay Jehovah. Pero ang gagawin po ng Diyos, ipupurify ng Diyos ang bayan ng Israel, at para pagdating po ng Messiah sa millennium reign of Christ, yung pong mga purified, para maging yung pong mga remnant na nananampalataya kay Jehovah ang matitira. So, mapapansin niyo po dito sa timeline po dito ni Isaiah, wala po kayo makikitang church age. Church age. Para sa paningin po ni Isaiah, pagkatapos mamatay si Jesus Christ sa krus, papasok na kagad ng tribulation, papasok na kagad yung millennium reign of Christ. Pero ang pinakalayunin dito ng Diyos ay upang ang bayan ng Israel ay ma-purified, kailangan nilang maranasan ang purification, ang judgment. Gagamitin ng Diyos ang Babylonia, 586 BC. Gagamitin din ng Diyos yung Assyria, 722 BC. So ito probably 8th century BC sa Isaiah. So yan po ang mensahe dito ng Panginoon through Prophet Isaiah. May restoration, pagdating ng Messiah, mare-restore kayo, pero bago kayo ma-restore, kailangan nyo munang maranasan ang purification. Gagamitin ko ang Babylonia, gagamitin ko ang Assyria upang i-judge kayo, pero hindi natapos doon. I-restore ko kayo pagdating ng Messiah. So any question? Meron pong tanong? Any question? So next week, probably, tapusin natin next week yung 14 to 24, 13 to 24, and then next week 23 to 36, and then tapusin natin in 3 weeks ang buong Book of Isaiah. Any question po? Kung wala na, tayo pong lahat ay mag-pray. Manalangin tayo. Ama namin Diyos, salamat po sa aming pong pag-aaral ng Book of Isaiah. We pray na tulungin niyo kami na ito po ay magbigay sa amin ng overview upang pagbinasa namin sa aming pong mga bahay ang Book of Isaiah. Kami, Panginoon, ay magkakaroon po ng background, contextual background, historical background sa inyong pong salita. We pray na pagpalain niyo po ito sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.